Isa na namang napakalaking balita ang pumutok ngayong linggo dahil si Vanguard, isa po sa pinakamalalaking investment firms sa buong mundo, ay bubuksan na ang trading access para sa mga crypto ETF. Ang timing ng move na ito ay sobrang intriguing dahil nangyari po ito pagkatapos mabura ang higit $1 trillion mula sa crypto market simula ng umpisa or unang bahagi ng buwan ng October. Kaya ang tanong ay bakit ngayon pa sila papasok? Simula December 2, papayagan na ng Vanguard ang trading ng BTC, ETH, XRP at saka Solana ETF. Kaya malinaw na tumataas po ang institutional appetite. At para po sa atin bilang mga traders at holders, ay napaka-importante po nito dahil nagiging mas accessible ang major crypto exposure sa mga traditional platforms. Kaya kailangan po nating intindihin kung gaano po kalaki ang impact nito sa market. At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit big deal ang pagbukas ni Vanguard ng crypto ETF trading. Yan, malaki po ang significance ng galaw ni Vanguard dahil kilala po ang firm na sobrang conservative pagdating sa emerging assets. Noon, nanindigan po sila na masyadong risky ang digital assets para sa long-term allocation, pero ngayong taon, nagbago po ang kanilang tono. Ayon po sa Bloomberg, handa na silang suportahan ang mga ETF at saka mutual funds na may direct crypto exposure. Ibig sabihin, nag-mature na po ang infrastructure na sumusuporta sa mga produkto. Kapag ang isang higanting institution ay nagbigay ng access, lumalakas po ang confidence ng retail at institutional investors. Para po sa atin, ito ay nagbubukas ng mas malaking liquidity dahil mas madali nang pumasok ang kapital mula sa mga traditional na accounts. Kaya posible pong magkaroon ng bagong demand surge na magdadagdag ng momentum sa market. Ngayon ay bakit po ba BTC, ETH, XRP at Solana ang unang pinayagan? Ang interesting ay pinayagang interesting po ay ang pagpayag ng Vanguard sa mga ETF na puro major assets at hindi po kasama ang mga meme coins. Ayon po sa Vanguard, hindi po sila mag-i-issue ng sarili nilang crypto products at bawal pa rin ang mga meme coin-based funds sa kanilang platform. Sa madaling salita, gusto lang nilang mag-focus sa mga established assets na may matibay na use case. Si Bitcoin ay store of value, si Ethereum ay infrastructure king, at si XRP ay cross-border settlement token at si Solana naman ay high performance chain. Ang ganitong lineup ay nagpapakita ng priority mo nila ay mga tokens na may real-world asset utility. Kaya para po sa atin, ang ibig sabihin nito ay ang malalaking assets ang makakakuha ng unang wave ng bagong demand. At kapag na-approve ang trading, pwede itong maging starting point ng bagong market cycle. Ngayon ay ano naman po ang naging turning point kaya nagbago ang stance ng Vanguard? Isa po sa pinakamalaking dahilan ay ang pagpasok ng bagong CEO na si Salim Ranji na kilala bilang blockchain supporter. Simula nang maupo siya, maraming strategic adjustments ang ginawa ng kumpanya para mas align sa evolving investor preferences. Sinabi rin ni Andrew Kajewski na ang administrative processes para sa crypto ETF ay nag-mature na pagkatapos po ng ilang taon ng volatility testing. Kapag ang internal confidence ng isang institution ay umangat, nagiging mas bukas sila sa pag-adapt ng bagong asset class. Sa atin bilang crypto audience or bilang mga crypto enthusiast,
magandang indicator po ito dahil pinapakita nitong tinatanggap na ng traditional na finance ang digital assets. At kung sila mismo ang nagbubukas ng pinto, mas malaki po ang chance na susunod pa ang iba pang mga institutions. Ano naman po ang market impact ng paggamit ng Vanguard brokerage? Marami pong investors ang gumagamit ng Vanguard para sa pang long-term portfolios. Ibig sabihin, malaking bahagi ng kanilang clients ay may malalaking funds na naka-invest sa stock bonds at saka traditional ETF. Kaya kapag pinayagan ang crypto ETF trading, mas malaki po ang influx ng long-term capital. Ang ganito pong klase ng kapital ay hindi po mabilis maglabas ng position, kaya nagbibigay ito ng stability at liquidity sa market. Para kay Bitcoin, Ethereum, XRP at Solana, malaking bagay po ito dahil nakakadagdag ito ng bagong demand channel. At kapag mas stable ang inflows, mas tumitibay po ang price floor ng mga assets. Kaya dapat po nating bantayan kung gaano po karami ang papasok sa unang linggo dahil iyon ang siyang magtatakda ng short-term sentiment. Ngayon ay bakit po ba mahalaga na hindi pa rin sila gagawa ng kanilang sariling crypto ETF? Kahit nagbukas po ng access si Vanguard, malinaw nilang sinabi na hindi po sila gagawa ng kanilang sariling crypto ETF. Sa unang tingin, parang negative. Pero sa mas malalim na anggulo, ipinapakita lamang nito na gusto nilang manatiling neutral bilang provider. Pinaprioritize po nila ang client access kaysa sa paglikha ng speculative products. Para po sa market, maganda itong signal dahil pinapakita nitong kahit conservative firms ay handa nang magbigay ng crypto exposure. Ang pagbawal naman sa meme coin-based funds ay inaasahan dahil hindi po aligned ang volatility nito sa risk profile ng typical Vanguard clients. Sa atin, ang mahalaga po ay binubuksan nila ang gate ng accessibility kahit hindi pa sila gumagawa ng kanilang sariling produkto. Ano naman po ang ginagawa ng ibang mga institutions habang lumalakas ang ETF demand? Habang nag-a-adjust po si Vanguard, marami pong institution ang gumagalaw din para sumabay sa demand. Ang CME Group ay maglalabas po ng spot-quoted futures para kay XRP at Solana ngayong December 15 bilang tugon sa growing institutional interest. Kasabay nito, nag-launch si Grayscale ng options trading para sa GSOL upang mabigyan ng mas flexible hedging tools ang mga traders. Sa kabilang banda ay nag-file po ang JP Morgan ng structured notes na nakalink sa BlackRock Bitcoin ETF na may potensyal na hanggang 16% gains. Lahat ng galaw na ito ay nagpapakita ng isang direksyon papunta sa mas malawak na crypto financialization. Para po sa atin, malaki ang ibig sabihin nito dahil mas tumataas ang sophistication ng market structure. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa kabuuan, ang pagpasok po ng Vanguard sa crypto ETF trading ay malinaw na major milestone para sa buong digital asset industry. Kahit na hindi pa sila gagawa ng sarili po nilang produkto, ang pagbubukas nila ng access ay sapat para mag-trigger ng bagong wave ng demand. Para po sa atin bilang mga traders, holders at saka investors, magandang development ito dahil nagbibigay po ito ng mas malawak na liquidity, mas stable na inflows at mas mataas na institutional visibility. Sa tingin ko, ang timing ay hindi po aksidente dahil papasok tayo sa panibagong yugto ng adoption. Kaya dapat po nating bantayan ay ang December 2 dahil dito po magsisimula ang susunod na kabanata para kay Bitcoin, Ethereum, XRP at Solana. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.